this is your Mommy Lynn and Jepoy, a day in our life as a content creator, kaya tara, samahan nyo kami ngayon. Nagkayayaan nga kami dalawang ni Papa dito sa bahay na gumawa ng suman ngayong araw. Sakto nga din kasi dahil tanghali na nga sa mga oras na ito at nagugutom na nga ang mga personable na yan. Uy, patay gutom. Pagkatapos na naming manguha ng kamuting kahoy ay dumiretso na nga rin kami sa bahay at para naman mabalatan itong mga nakuha namin. Sobrang lalaki nga ang mga nakuha ni Papa ang kamuting kahoy kaya ayan, hinati ko na nga sa dalawa dahil hindi ko nga kaya rin na ganito kalaki ang babalatan ko. Madali lang naman itong balatan kaya sobrang bilis ko nga lang din natapos. At pagkatapos nga mabalatan lahat, dumiretso na nga rin ako sa kusina namin at para naman mahugasan ito. Hindi ko na nga ginamitan ng brush sa paghugas nito dahil mabilis lang naman itong mahugasan. Hindi ko talaga alam kung anong tawag sa mga ganito sa inyo pero pag sinubukan mo talaga to, mapapagod ka talaga ng sobra. Dalawa pa nga lang yung natapos ko pero sobrang alay na talaga ng mga kamay ko. Kaya nagpatulong na lang talaga ako ni Papa. To the rescue talaga ito si Papa, parang si Superman. Huy! Kabahan talaga kayo dahil may tagapagligtas na ng mundo. Pagkatapos ni Papa ay nilagay na nga niya sa sako dahil kailangan pa nga itong pigain. Hindi na nga kaya ng lakas ni Papa kaya ayan, ginamitan na lang namin ng tabla pati bato para mapiga talaga ng todo. Tapos naghintay lang kami ng 3 oras at ganito na nga yung kinalabasan niya. Kung titignan mo talaga na mabuti ay para talagang gatas na bear brand. Pero hindi. Natapos na nga si Papa at sakto nga rin dahil huminto na nga rin yung ulan. Kumuha na agad si Papa ng dahon ng saging tapos pinainit na nga niya sa apoy. Habang busy nga doon si Papa sa pagpapainit ng mga dahon ng saging at ako na nga rin lang yung nagbiyak ng mga buko. 2 buko nga yung gagamitin namin sa paggawa ng suman. Umanda na naman ang kakulitan nitong batang to. Sabi pa nga niya ay broom broom. Nanghihingi pa nga itong batang to ng buko kaya ayan, pinagbigyan ko na nga at nilagyan ko na nga rin ng sugar. As usual, hindi talaga matatapos itong mga trabaho ko dahil sobrang nangangalay talaga ng mga kamay ko. Kaya si Papa na lang talaga yung pinatapos ko. Ako na nga rin yung nagpiga dito sa buko dahil gata nga lang talaga yung gagamitin natin dito. At kailangan nga rin talaga natin to isa lang para make sure na wala talagang maiwan na buko. Natapos na nga rin si Papa sa pagpapainit itong mga dahon ng saging kaya ito, hinati niya sa maliliit itong mga dahon. Tapos pinunasan na nga niya ng damit itong mga dahon para make sure na wala talagang mga dumi itong dahon. Nilagay na nga rin ni Papa yung sugar tapos margarine. Hindi ko na nga patatagalin to at magsisimula na nga akong gumawa ng suman. Hindi na nga ako tinuruan ni Papa kung paano gawin ito kasi alam ko na talaga kung paano gumawa nito since bata pa. Matututo ka talaga kapag palagi kang tumitingin kapag nagluluto yung mga magulang mo. Mahilig nga rin kasi ito si Papa magluto kaya yan sa kanya ko talaga natutong magluto. Eto naman at nangungulit naman itong batang to. Paano ba naman gusto niya kasi daw tumulong. May paiyak-iyak pa nga siyang nalalaman dito tapos ang hihingi na nga siya dahil gusto na nga raw niyang kumain. Pero hindi pa yan luto. Mahilig nga din kasi ito kumain si Jepoy ng mga kakanin kaya yan gusto na nga niya dyan na kumain na. Pero hindi ko pa nga siya binigyan kasi hindi pa nga pwedeng kumain ng hindi pa luto. Binilisan na nga ni Papa ilagay itong mga suman sa kaldero tapos si Mama na nga lang yung nagsaing. Mga 1 oras nga siguro kami nagantay at ayan, luto na nga yung suman natin. At ayan, craving satisfied na naman itong batang to. Mamamangha ka talaga kapag sinabi kong nakaubo si Jepoy ng 2 suman ngayon. Uy, napakatakaw.